Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title: Si Enrique Razon ang utak ng korupsyon sa Kongreso. Ito ang mariing pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kung saan direkta niyang itinuro ang ultra-bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon bilang umano'y mastermind sa likod ng malawakang korupsyon sa Kongreso. Ayon kay Barsaga, buo ang loob niyang ilantad ang lahat ng detalye sa isang pampublikong talumpati pagbalik niya sa unang linggo ng Pebrero. Ito ang kanyang post. Post ni Barsaga: si Enrique Razon ang utak sa likod ng korupsyon sa Kongreso. Ilalantad ko ang lahat sa isang talumpati pagbalik ko sa unang linggo ng Kongreso. So, makakabalik na ang ating Gen Z Congressman Barsaga. Tapos na ang 2-month suspension. May suhol sa Soler bago ang 2025 election. Sa hiwalay pang post, mas diretsahan pang sinabi ni Barsaga na may naganap umanong suhulan sa loob mismo ng hanay ng National Unity Party bago ang 2025 election. Tumanggap ng suhol ang mga kongresista ng National Unity Party mula kay Enrique Razon sa iba't ibang pagtitipon sa Soler bago ang 2025 election, kapalit ng pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Mga screenshot, imbitasyon, lagda at non-disclosure. Kalakip ng kanyang post ang mga screenshot na umano'y: number 1, paanyaya sa National Unity Party gathering sa Soler Resort kung saan binanggit na dadalo si Enrique Razon. Mensahe na humihiling sa mga kongresista na pirmahan at ilimbag sa kanilang letterhead ang isang pahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Paalala umano na ang mga pundong ito ay huwag idideklara sa COMELEC o sa publiko. Sa kanyang caption, mariing pahayag ni Barsaga: bago imbestigahan ng National Unity Party ang aking kalagayang mental, mas mainam na imbestigahan nila kung magkano ang tinanggap nilang suhol sa campaign funds mula sa negosyanteng si Enrique Razon bago ang 2025 election, na mahigit umanong pinagbilin na huwag ideklara sa COMELEC o sa publiko kapalit ng suporta sa speakership ni Martin Romualdez sa 20th Congress. Kasabay sa mga revelasyong ito, iginiit ni Congressman Barsaga ang panawagang ikulong si Razon na mabilis na umani ng malawak na reaksyon online. Marami ang nananawagan ng investigasyon, dokumentadong paliwanag at pananagutan, lalo't may kalakip ng screenshots at tuwirang akusasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Enrique Razon sa pamunuan ng NUP o sa kampo ni former House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga paratang. Habang papalapit ang unang linggo ng Pebrero, nakatuon ang mata ng publiko sa ipinangakong buong pagbubunyag ni Congressman Kiko Barsaga, isang pahayag na maaring magbukas ng mas malalim at mas mabigat na usapin sa politika at pananagutan sa Kongreso. Ito, matinding aligasyon ito
na mayroong resibo kasi nandun yung mga screenshots, mga imbitasyon. But sa tingin ko, automatic yan, i-deny ng National Unity Party sa pinangunguna ni Congressman Ronaldo Puno. I-deny din yan ng bilyonaryong Enrique Razon, i-deny din ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, court of public opinion, nasa atin na po, taong bayan, kung kanino tayo maniniwala sa pasabog na ito ni Congressman Barsaga o ang sagot ng kanyang mga inaakusahan. So, ito po ang kaibahan. Yung oligarchs, mga bulinaryo nung panahon ni Tatay Digong, hindi sila makaporma eh. Dahil hindi kailangan ni Tatay Digong yung mga pera ng mga oligarchs. Maalala ko, nung bago mag-eleksyon ng 2016, maraming mga negosyante na gustong magtulong, magbigay ng campaign contributions kay Tatay Digong, kaya lang hindi niya tinanggap. Isa na yan yung PAL kay Losyotan. Kaya tignan nyo, nung nakaupo na si Tatay Digong dahil wala siyang utang na loob sa mga negosyante, siningil niya ng gusto si Losyotan at napilitang magbayad si Losyotan ng bilyones. Yung kanyang tax, yung hindi niya nabayar ang buwis sa gobyerno. Nakalimutan ko na magkano yung ano. So ito, grabe ang impluwensya ng mga oligarko sa ating lipunan. Kaya panahon ni Tatay Digong na hindi sila makaporma, ito na, pinagtulungan nila at ang ating Tatay Digong na ipinaglaban ang mamamayang Pilipino, siya na ngayon ang naghihirap sa malayong kulungan sa ICC, Netherlands. So, abangan natin. First week of Pebrero, babalik na si Congressman Kiko Barsaga. Second week of Pebrero, yon, isasampa na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito na, makakapanood na tayo ng bloodbath sa taong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mao na gid ni ang balay sa natagaan na mo yero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan. Giling ka te. Pilan ide tuig. Ate pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na katuig. Upat na katuig. So mo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na katuig wala pa mo nakapaltugero. Ay, manggod tungod sa kalisod, akong bana sa naoperahan. Na nakabalik ni sa zero. Nakabalik mo sa zero. Hmm. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. So lisod gid kaayo tiba. Lisod So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan.
lagi kay dili kay ko pagkakuan pa refresh ang balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa daytoy imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitian kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.